simulan natin ang inyong mga kailangan na impormasyon sa pamamagitan ng ating weather lover na si Amor Larosa na nag-uulat mula sa Pag-asa DOST. Magandang umaga sa iyo, Amor. Yes, good morning Sandro, good morning Pilipinas. Ngayong umaga makakasama po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Pura. Good morning sa iyo, Amor, at good morning din sa inyong mga viewers. Mr. Pura, ano po bang inaasahan natin magigilagay ng ating panahon sa araw ito ng Martes para sa ating mga kababayan na kagigising pa lamang at maghahanda pa lang sa kanilang pagpasok sa kanilang eskwelahan o opisina? Yes, Amor, sa ngayon nga, nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility ng ating binabantayang sama ng panahon at medyo malayo pa po ito. Ito lamang Intertropical Convergence Zone ang siyang nakaka-apekto sa atin. Dito po yan sa area po ng Palawan at Mindanao. Dahil po dyan, ang Mimaropa, kasama ng Ilocos Region, Zamboanga Peninsula, Sorsogon, Northern Mindanao, ay mga karanas po ng kaulapan na kung minsan ay may mga mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkidlat pagkulo. Dito po sa Metro Manila at ang ibang bahagi po ng ating bansa, patuloy tayong magkakaroon ng maliwalas na panahon, lalong at pagsapit ng hapon, magiging maulap po tayo at may mga inaasahang localized or isolated na mga rain showers at thunderstorms. Mr. Pura, dahil nga nabanggit mo na rin ang tungkol dito sa bagyo na nasa labas pa naman ng ating Philippine Air Responsibility sa ngayon, ano na po ba yung current update natin tungkol sa lagay nito nga si Tropical Storm Sulik? Yes, Amor, ito nga pong si Tropical Storm na may international name na Sulik ay tinatayang nasa layong 1,780 kilometro. Silangan po yan ang area ng Basco, Batanes or 19.4 north, 141.2 degrees east. Ito ay may lakas na hangin na umaabot na sa 110 kilometers per hour at may bugso ng hangin na umaabot sa 140 kilometro bawat oras at inaasahan po natin yung kumilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito po ay severe tropical storm na at inaasahan natin pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility ay may lakas na po ito na typhoon category. Mr. Pura, ayon po sa Pag-asa, inaasahan po natin na maaaring pumasok sa ating Philippine Air Responsibility itong si Tropical Storm Sulik. Yan po ay bukas, araw po ng Miyerkules. So, pwede po ng estimated time ng pagpasok nito sa ating PAR. Mga anong oras kaya natin inaasahang mangyayari ito? Pag hindi nagbago ang kanyang bilis at kasalukuyang direksyon, ito ay tinataya natin na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility bukas po ng umaga between 10 a.m. hanggang 2 p.m. ng hapon. At ito pong si Tropical Storm Sulik, pagpasok po nito ng ating Philippine Area of Responsibility ay papangalanan na nating Huaning o ang ating pangwalong bagyo sa taong ito. So, ayan po mga kababayan, nalaman po natin kung mga anong oras po natin inaasang papasok ng ating PAR itong si Bagyong Sulik. Napapangalanan nga po natin na Bagyong Huaning. Kaya po mag-antabay po tayo at mag-monitor po sa magiging lagay nito sa mga susunod pang mga oras. At Mr. Pura, kanina nabanggit mo nga na ito ay kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. So, bakit ba ito ay pa-westward direction ang tinatahak at ano ba'y nakakaapekto sa bilis at direksyon ng pagkilos itong si Bagyong Sulik? Amo, itong si Sulik ay pakanluran nga yung kanyang galaw at ito ay merong isang high pressure area dito po sa itaas niya or may nakapayong na ridge ng high pressure area. Yun po sa kanya para kumilos pa itaas. Inaasahan natin pag humina po itong high pressure area natin at si Tropical Storm Sulik ay medyo lumakas, dadaan na po yan dito sa kanluran at papaling na po yan pataas or pupunta na po siya ng area ng Taiwan. So talagang halos lahat ng mga weather systems na makakaapekto dito sa ating bansa ay naimpluwensyahan rin po nitong tinatawag natin na high pressure area. So ayan po. Ito naman dahil marami nga ang nag-aabang dito sa magiging lagay nitong si Bagyong Sulik, natatawagin nga nating Bagyong Huaning dito sa ating bansa, magkakaroon ba ito ng direktang epekto dito sa ating kalupaan sa mga susunod na mga oras na ito'y pagpasok nga dito sa ating PAR? Sa ngayon, Amor, wala pa itong epekto sa ating kalupaan dahil medyo malayo pa nga ito. At pagpasok nga nito sa ating Philippine Area of Responsibility, ito ay magpapaibayo ng ating hanging habagat. Habang ito ay malayo pa, ito ay magpapaibayo ng hanging habagat dito po sa area ng Visayas at Mindanao or western section po ng Visayas at Mindanao. Nagdadala po yan ng mga kaulapan dyan. At pagpalapit pa po nito, mas malapit po dito sa area ng Luzon. Dito naman po sa western section po ng Palawan at western section din ng Luzon. Naku, paghahandaan natin ang mga senaryong yan, yung inaasahan
paglakas ulit nitong ating southwest monsoon o hanging habagat. Ayan, maraming salamat Mr. Alvin Pura sa ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Yes, maraming salamat din, Amor. At patuloy po tayo mag-monitor ng bagyo at yung ating mga lugar na maapektuhan, lalong-lalo na dyan sa extreme northern Luzon at northern Luzon. Bagamat hindi po natin inaasahan tatama po ito ng kalupaan, yung cloudiness po niyan ay maaaring magdala po ng mag-ulan at mga pag-aalon dyan po sa area ng northern at extreme northern Luzon. Inabisuhan po natin ang ating mga kababayan na mag-ingat po at patuloy na mag-monitor sa pagpasok nitong si Bagyong Juaning. Ayan nga po at natunghayan po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather, Amor La Rosa. Back to studio. Maraming salamat, Amor.